Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul, and all that is within me. Love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul, and all that is within me. Serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul, and all that is within me. Trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul, and all that is within me. Thank His holy And name. now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Praise His holy name, and all that is within me. Praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit, salamat sa tapat mong pagmamahal sa amin. Karapat-dapat kang papurihan, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang Diyos naming nasa langit, ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa bugtong mong anak na si Jesucristong ipinagkaloob sa amin upang magiging pastol ng aming buhay. Salamat dakilang Diyos naming nasa langit sa iyong tapat na pagmamahal sa amin. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin sa araw na ito upang muli kami o Diyos sa dako na ito ay magsama-sama upang ikaw ay aming papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Panginoong Jesucristo, ikaw ang aming mabuting pastol. At kami buong pusong nananalig na sa mga sandali pong ito, ang lugar na ito ay isang mainam na pastulan na pinagdalhan mo po sa amin. At sa dako na ito, Diyos, ay patuloy namin masusumpungan ang buhay o Diyos na kung saan ay may kapayapaan. Sa dako na ito ay aming makakamtan o Diyos ang iyong mga pangako sa aming buhay. Kaya Ama, dalangin po namin habang kami naririto sa dako na ito, Diyos, lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan, lukuban mo kami ng iyong malabay na pakpak, at patuloy dalangin namin ang iyong kamay ay ilaan sa amin sa dako pong ito, at ipagkaloob nawa sa bawat isa, Ama, ang anumang kahilingan namin ayon sa iyong kalooban, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asas. Hallelujah, Hallelujah.
lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Purihin ang Panginoon. At ang ating mabuting balita o ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula po sa aklat ng Genesis, Kabanata 26, simula mga talata 12. Si Isaac ay nagsaka ng taong iyon at makasangdaang ibayo ang kanyang ani. Pinagpala siya ni Yahweh at patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, anupat siya'y yumaman. Nainggit sa kanya ang mga Pilisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka. Kaya tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa. Sinabi ni Abimelech, "Umalis ka na, Isaac, ikaw ay makapangyarihan na kaysa amin." Kaya umalis si Isaac at doon tumigil sa kapatagan ng Gerar. Ipinahukay niya ulit ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Pilisteo. At ang mga balong iyo'y tinawag ni Isaac sa dating tawag dito ng kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa kapatagan. Ngunit inangkin ito ng mga taga-Gerar, kaya tinawag niya iyong balon ng away, sapagkat sila'y inaway ng mga taga-roon. Nang makahukay uli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar, kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin ito, kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Uunlad tayo sa lupaing ito, wika niya, sapagkat dito tayo binigyan ni Yahweh ng kalayaan. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin po natin ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Sino pong gustong pagpalain ng Diyos ang buhay? Magagawa ba iyan ng Diyos sa buhay po natin? Ang Diyos na tumawag sa atin sa lugar na to, isang Diyos na buhay. Diyos na lahat ng kanyang pangako ay magagawa niya sa buhay po natin. Amen? Sinong gustong umunlad ang buhay? Taas ang kamay. Lahat ng gustong umunlad ang buhay, pwede nang maupo. Salamat sa ating dakilang alisadait. Muli na naman tayo nagkakatipon po sa lugar na ito. Ngitian mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, sister, pinagpala ka sa araw na ito.
Amen? Lahat na nakarating sa lugar po na ito ay may pagpapala na tatanggapin buhat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa binasa po natin, bago po dumating ang talata po na to na ating binasa na si Isaac po ay nagsaka at umani ng sagana kaya siya po ay yumaman. Sa talata pong isa ng chapter po nito, ang sabi po roon, dumating muli sa tulad ng dati ay nagkaroon ng tagutom sa Kanaan. Kaya nung nagkaroon ng tagutom sa Kanaan, sinabi ng Diyos kay Isaac kung saan siya dapat pumunta. At si Isaac po ay sumunod din doon sa sinabi sa kanya ni Yahweh, kinatagpo siya, kinausap siya ni Yahweh, at nung panahon na yan ng tagutom, sinabi sa kanya ni Yahweh kung saang lugar siya dapat pumunta. At si Isaac po ay sumunod sa instruction po sa kanya ni Yahweh kung saan siya nais ni Yahweh ay dalhin. At mga kapatid sa ating Panginoon, ang sabi po diyan, sa lugar na pinagdalhan po ni Yahweh kay Isaac at sa kanyang mga kasamahan, sa lugar na yan ay pinagpala sila ng Diyos. Pinagpala po sila ng Diyos. Alam po natin, ang sabi nga, ang ating mabuting pastol ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi kanya dadalhin sa isang pastulan na alam niya ay masisira ang buhay mo. Amen? Kundi dadalhin ka ng Diyos sa isang pastulan na mainam na alam ng Diyos doon mapupunuan ang iyong mga pangangailangan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, brother, sa pastulan ni El Shaddai na pinagdalhan sa iyo, gaganda ang buhay mo. Mapapabuti ang buhay mo. Purihin natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang mainam na lupain ang pinagdalahan sa kanila ng Diyos, na kung saan doon sa lupain na pinagdaan po nila ni Yahweh o tinuro ni Yahweh na doon sila mamalagi sa panahon ng tagutom na kanilang nararanasan, ang sabi po diyan, si Isaac po ay nagsaka. Nagsaka po siya, nagtanim po siya. At ang lahat ng kanyang itinatanim doon sa lupaing iyon ay umaani ng sagana. Amen? Isang lupain na mainam na anumang itanim po doon ni Isaac ay bumubunga ng sagana. Kaya sabi po diyan, yumaman siya sa panahon pong iyon. Amen? Habang siya naroon sa lugar na yan, hindi po siya nagkukulang. Lahat ng inyong itinatanim, lahat ng inyong itinatanim sa gawain po na ito ng ating dakilang El Shaddai, aani kayo ng sagana. Bubunga ng sagana iyan. Hindi kayo magkukulang. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Binalakat dito ng Diyos sa gawain po nito sapagkat alam ng Diyos sa gawain po nito, mga kapatid, aayos ang buhay mo. Meron na bang buhay na nasira dito sa gawain ni El Shaddai? Wala. Sino po ang buhay niya ay inayos ng Diyos sa mitan ng gawain pong ito? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Kaya lahat po ang sabi po dyan, mga kapatid, dumami po yung kanyang mga kawan, lumago ang kanyang mga kawan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang po, sabi po dyan, hindi lang yung ani, nung sandali na yan ang sumagana po sa buhay po ni Isaac, kundi maging yung kanyang mga kawan ay dumami. Amen? Hindi lang isang pagpapala,
hindi lang isang pagpapala nung sandali na yan ang dumadaloy sa buhay po ni Isaac. Bagkus mga kapatid, may iba pang pagpapala na kung saan ay ginagamit po ng Diyos, ipinagkakalob ng Diyos sa buhay ni Isaac upang patuloy na kung saan managana ang kanyang buhay. Amen? Ang sabi po ng Diyos bago umalis si Isaac sa lugar ng Kanaan para pumunta sa lugar na ito na kung saan sakop ng mga Pilisteo, bago siya dalhin doon ng Diyos, ang sabi ng Diyos, pagpapalain kita ayon sa pangako ko sa iyong amang si Abraham. Patay na si Abraham, pero ang Diyos ni Abraham ay buhay. Amen? At yan ang Diyos na nagpala po kay Isaac. Nung sabihin po ng Diyos na ito, pumunta siya sa lugar na yon at doon siya'y pagpapalain ng Diyos. At ang Diyos na yan, kapatid, na buhay na nagpala sa buhay ni Isaac, siya ang Diyos na nagdala sa inyo sa lugar na ito. Siya ang Diyos na nagdala sa atin sa lugar na ito, sapagkat nais ng Diyos sa lugar na ito, mapagpala ng Diyos ang buhay mo. Habang kayo naririto sa Hong Kong, nais ng Diyos mapagpala ang buhay nyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit dumating ang oras na kung saan ay dayuhan lang doon sila sa lugar na yon. Ang hari po doon ay si Abimelech. Ang hari po doon. Pero nung sila po na naroon at pinagpala sila ng Diyos, ang sabi ng hari po na ito, mas makapangyarihan na kayo kaysa amin. Amen? Mas makapangyarihan na kayo. Kita nyo po yan, hindi lang basta pinagpala, kundi ang sabi po dyan, nung sandali na yan, mas sinigitan niya pa kung sino ang hari sa lugar na yon. Nakikita niyo po yung kadakilaang ginagawa ng Diyos sa taong naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Nung sandali na yan, dayuhan lang sa lugar na yon. Pero nung oras na yan, nung salay pagpalain ng Diyos, makikita natin yung kanilang kahigitan kaysa hari na dati naruroon sa lugar na iyon. Ganon ang Diyos magtaas. Amen. Ang sabi nga, ang tunay na nagpapakababa ay taong sumusunod sa Diyos. At ang taong sumusunod sa Diyos, mga kapatid, ay taong itinataas ng Diyos. Hindi ka aalis, hindi ka babalik ng bansang Pilipinas na naghihirap ka. Purihin natin ang ating Panginoon. Subalit, nung sandali na yan, ang sabi ng hari na to, umalis na kayo dito. Amen? Sabi, umalis na kayo dito. Pero nung umalis ba si Isaac sa lugar na yon, naghihirap ba siya? Hindi. Amen? Umalis siya na kung saan ay pinagpala, mayaman. Sinong gustong umuwi ng Pilipinas na mayaman? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Buhay ang Diyos ni Isaac. Buhay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Amen. At ang Diyos na yan ay Diyos na buhay magpakailan pa man na kung saan ay magpapala sa mga taong lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Pinaalis sila doon. Nung sila'y umalis, sa lugar na yon, ang ginawa po ni Isaac at ng kanyang mga tauhan ay humukay ng balon. Bakit kailangan nila humukay ng balon? Kasi yung bukal buhat sa balon, yun ang pangangailangan nila para mabuhay. Amen. Yun ang pangangailangan ng kanyang mga kawan para mabuhay. Amen. Yung bukal po na yun, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit ito pong ating makikita, mga kapatid. Nung makahukay sila ng bukal na iyon, sila po'y inaway ng mga taga roon. Inaway sila ng mga taga roon nung makahukay sila ng bukal na iyon, inangkin po ng mga taga roon. Inaway po sila. Alam po natin yung bukal para kanila ni Isaac ay pagpapala iyon sa buhay nila. Amen? Subalit, yung pagpapala na yun na kanilang nahukay,
Ang sabi po dyan ay nagiging daan para sila awayin ng mga taga roon. Nagiging daan para na kung saan ay sila ay mag-away-away. Kaya nung ginawa ni Isaac, iniwan ang lugar na iyon. Bakit niya iniwan ang lugar na iyon, mga kapatid? Ang sabi po dito po, ang sabi sa sulat ni Pablo sa pangalawang Korinto Kabanata 3, talata 17, ang sabi po riyan, kung saan naroroon ang Espiritu ng Diyos, may kalayaan. Pag sinabi kung saan naroroon ang Espiritu ng Diyos, may kalayaan, ibig sabihin niyan, kapatid, walang kasalanan na umaalipin sa mga tao roon. Ang mga taong nabubuhay sa lugar na yan ay pinalalaya ng Espiritu Santo sa kasalanan. Amen? Sa gawain ba ni El Shaddai, pinalaya na ba kayo sa kasalanan? Taas ang kamay ang pinalaya na. Ba't iba hindi nakataas? Pinalalaya. Amen. Ngayon po mga kapatid, nais ko pong ipakita po dito po sa mensahe po na ito, nakakuha sila ng balon at yung balon na yon ay dapat pagpapala sa kanila. Inaasahan nila na yung bukal na yon maging pagpapala po sa kanila, pero nagiging dahilan ng pag-aaway-away. Amen. Kaya iniwan po nila iyon na para sa kanila, hindi pagpapala na galing sa Diyos, yung bukal na nanggagaling sa balon na iyon, kung yun ay nagsasanhi ng away. Kung yun ay nagbubunga ng pagkasira ng kapwa. Kung yun ay nagbubunga ng pagkasira ng paglilingkod. Kung yun po ay nagbubunga ng pagkasira ng relasyon ng mga anak ng Diyos. Amen? Hindi po yun pagpapala na galing sa Diyos. Amen. Kaya kung yan ang nahuhukay natin na pagpapala, mga kapatid, na nagbubunga ng pagkasira ng maayos na relasyon ng mga anak ng Diyos, na nagbubunga ng pagkasira ng maayos na relasyon ng bawat pamilya, mga kapatid, yung ganyang uring balon, tambakan mo na. Tabunan mo na. Hindi yan ang bukal na kailangan mo. Amen. Purihin natin ang ating Penso Kristo. Hindi yan yung bukal na kung saan dinadala ka sa pagkakasala. Amen. Dinadala ka sa maaring ikakapahamak mo. Hindi yan ang pagpapala na galing sa Diyos. Ang pagpapala na galing sa Diyos, mga kapatid, pinalalaya ka sa anumang gawaing hindi maganda. Pinalalaya ka sa mga gawain na makakasira ng iyong kapwa. Amen. Palakpakan natin, papurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung ganong mga pagpapala, mga kapatid, na nagiging daan upang masira ang tawag po nito, ano ba dapat masira? Ano? Nakakasira po ng ating paglilingkod sa Diyos, nakapagpapalayo sa atin sa kalooban po ng Diyos. Yung ganon po mga kapatid na pagpapala, ang sabi ni Isaac, hindi yan galing sa Diyos. Bigay mo na lang yan sa kanila. Amen? Iwan natin iyan. Iwan natin iyan. Dahil hindi yan ang buhay na kailangan natin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas, malakas na papuri sa buhay at makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Kamusta na buhay nyo?
Purihin natin ang Panginoong Yesus. Lahat po yan, alam po natin, yan yung magagawa ng Diyos para sa atin. Amen? Yan ang gustong ibigay sa atin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Isang biyaya o buhay, kapatid, na alam po natin, inilalayo niya sa tiyak na kapahamakan. Amen. Pangalawa po, lumayo po sila doon. At humukay na naman sila, nakahukay na naman ng balon. Sana lahat ng nahuhukay natin sa gawain ni El Shaddai, hindi nakakasira. Amen. Nawa nakapagbibigay tunay na kalayaan sa atin. Amen? Pag sinabing tunay na kalayaan, tunay na kapagpapalaya sa atin sa anumang kasalanan. Nakahukay sila ulit. Pagdating doon, nung makahukay ulit, may umangkin na naman. Ang sabi po sa pangalawang sulat ni Pablo sa aklat ng 3, ay yung kanina po, tama, Kabanata 13, talata 11, sabi po dyan, ay ang ganito, mamuhay kayo ng maayos at payapa, nang sa ganon, sa inyo ang Diyos ng kapayapaan. Amen? Nang sa ganon, sa inyo ang Diyos ng kapayapaan. Pag sinabing sa inyo ang Diyos ng kapayapaan, sasamahan ka ng Diyos na ito. Mabubuhay ka sa isang lugar na kasama mo ang Diyos. Sa atin ang Diyos na ito. Sa sayo ang Diyos pong ito. Amen? Ngayon, nung sila po ay makahukay ulit, at sabi po dyan, inangkin na naman. At sila ay po nagtalo-talo. Kaya tinawag ang balon na yun na balon ng pagtatalo. Amen? Pag sinabing balon ng pagtatalo, yung mga tao nung oras na yan nagkakabahabahagi. Kami dito, kayo diyan, sila doon, bahala kami dito. Amen? Maganda ba yon? Ang sabi po dyan, kung hindi tayo nagkakaisa, hindi natin makakasama ang Diyos. Sino ba ang pinagmumulan at nagbibigay ng pagpapala sa gawaing ito? Sino po? Ang Diyos ang nagbibigay. Paano niya maibibigay sa atin yung pagpapalang ating inaasahan kung hindi natin siya kasama? Amen? Paano na lang kung sa ating pagtitipon wala ang Diyos? Brother Edgar, pangako ng Diyos, saan man may 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan niya, naruroon siya kasama ng mga taong ito. Kung yung 3 ay nagkakaisa. Amen. Kung yung 3 na lang ay hindi pa nagkakaisa, paano iyan? Ang pangako ng Diyos, sa atin siya kung tayo'y nagkakaisa. Kaya ang dapat natin na nahuhukay sa gawain po ng Diyos na pagpapala ay pagpapala na hindi pinagmumulan ng pagtatalo-talo. Kasi kung pinagmumulan yan ng pagtatalo-talo, sabi ni Isaac, iwan natin yan, hindi yan mula sa Diyos. Amen? Isa ang ating hangarin dahil alam natin ang Diyos na nagpapala sa ating buhay. Mga kapatid, siya ang nagbibigay ng mga pagpapalang inaasahan po natin. Sinasabi natin, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kung tayo hiwalay sa Diyos. Amen? Anong saysay ng pagtitipon natin kung ang Diyos na ating sinasamba wala? Hindi natin nakakasama. Nag-aaksaya tayo ng panahon, nag-aaksaya tayo ng lakas. Amen? Para makasama natin siya, sabi po dyan, huwag tayo humukay ng balon ng pagtatalo-talo. Iwan po natin iyan. Tambakan natin yan, maging sa ating mga mahal sa buhay, sa ating tahanan. Paano dadaloy ang biyaya ng Diyos kung tayo sa ating tahanan na hindi nagkakasundo-sundo? Amen?
Minsan sabi sa akin nung ano, pare gusto mong mag-alaga ng kalapati? Sabi ko, ayoko niyan. Ayoko may mga ganyang alaga. Sabi nung isa kong kasama, sabi niya, pare ako na lang, bigay mo sa akin. Sabi niya, marami kasi akong kalapati doon eh. Gusto ko ipamigay yung iba. Tapos sabi nung nag-aalok, sabi niya, kaso lang, kapag ikaw nag-alaga ng kalapati, kinakailangan sa tahanan nyo, walang nag-aaway-away. Kasi aalis daw yung kalapati. O kalapati lang yun, ha? Di ba? Eh wala namang sinabi ang kalapati na kapag kayo sa bahay nyo hindi nagkakaisa, iiwan ko kayo. Sino ang may sabi noon? Di ba ang Diyos? Ang Diyos ang nagsabi na kapag hindi kayo nagkakaisa, ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos ng pag-ibig ay hindi sa inyo. Hindi bali iwan ka lang kalapati, wag lang ng Diyos. Hindi naman ang kalapati nagbibigay sa inyo ng pagpapala, kundi ang Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na sa atin pong pagtitipon sa lugar na ito yung lugar na binigay sa atin po ng Diyos na kinakailangan sa lugar na ito, mga kapatid, ang naghahari ay kapayapaan. Pagkakaisa. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, magmula ngayon, magmahala na tayo. Anong pagmamahala ng tinutukoy nyo? Ha? Ayan, magmahalan. Sabihin mo sa kanya, kahit hindi mo ako bati, mahal kita. Pwede ba yung ganon? Hindi naman siguro, di po ba? Di ba? Kinakailangan, mga kapatid, ipadama natin yung tunay na pagmamahal. Kaya ang sabi po dyan, tinawag iyon na balon ng pagtatalo. Kaya ang sabi ni Isaac, alis tayo dito. Amen? Kaya kung may nahuhukay ka, mga kapatid, na nagiging daan ng pagtatalo-talo, meron kang nahuhukay, namiminang kayamanan, na nagiging daan ng pagtatalo-talo, tambakan mo na lang yan. Iwan mo yan. Amen? Maghanap ka ng tunay na bukal. Amen. Na siyang tunay na pagpapala galing sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah. Sa gawain ni El Shaddai, dinala niya tayo dito dahil dito hindi masisira buhay mo. Amen. Sabihin mo, sister, dito sa gawain ni El Shaddai, hindi masisira buhay mo. Amen. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Bakit po, mga kapatid? Kasi lahat dito na tinawag ng ating dakilang El Shaddai ay nabubuklod ng kanyang pag-ibig. Amen. Lumayo sila, humukay ulit ng balon. Huwag tayo humukay ng balon hanggang hindi natin nasusumpungan yung tunay na bukal na siyang tunay na pagpapala galing sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Humukay ulit sila ng balon at ang sabi po dito, lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin ito kaya tinawag niyang balon ng kalayaan. Pag sinabing wala balon ng kalayaan, wala na nag-aaway-away. Ibig sabihin, pag na nag-aaway-away, wala nang kasalanan na umiiral, pag-ibig na. Amen? Pag-ibig na, wala nang pagtatalo-talo, wala nang pagkabahabahagi, nabubuklod na lahat ng pag-ibig. Amen. Ang sabi po dyan, tinawag nilang balon ng kalayaan. At sabi po, uunlad tayo
sa lupaing ito, wika niya, pagkat dito tayo binigyan ni Yahweh ng kalayaan. Kung saan may kalayaan, naroroon ang Diyos. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kung saan umiiral ang kapayapaan, naroroon ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 7 at talata po 30 at 7, ito ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa huli at pinakatanging araw ng pesta, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas, malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, buhat po doon sa puso ng nananalig sa ating Hesukristo, dadaloy ang espiritu na nagbibigay buhay. Amen? Ang tubig, ang sabi po, ang tubig na nagbibigay buhay, na ang tinutukoy na tubig ay ang espiritu. Ang tanong mga kapatid, yung puso mo ba'y balon ng ano iyan? Amen? Kanina sabi po ni Father kanina, sino ba ang hangal? Tao po na pinagaharian ng Diyos o sanlibutan na nakalimot magmahal? Bakit nakalimot magmahal? Habang wala sa iyo yung bukal ng banal na espiritu, habang wala yan sa puso mo, kaguluhan ang dala mo sa mundong ito. Amen. Nasa puso ba natin iyan bilang mga anak na El Shaddai? Maging daan ka ng pagkakasundo-sundo. Maging daan ka ng pagkakaisa. Maging daan ka ng pagmamahalan sa gawain ito upang ang Diyos na nagpapala sa gawain ito makasama natin sa tuwing pagtitipon natin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan niyo ang Diyos na buhay. Ito ang nais po ng Diyos, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Amen. Hindi dapat makalaman na pagmamahal ang ating pinaiiral sa gawain ng Diyos, kundi pagmamahal na kung saan siyang bunga ng banal na espiritong dapat dumadaloy sa isang balon tulad ng puso mo. Ng bawat isa po sa atin. Ito ang nais ng ating Panginoon. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, gawain ito ng Diyos. Kayong lahat na tinawag ng Diyos sa gawain na to, kayo ang magpapaganda ng gawain ng Diyos sa lugar na ito. Kayo ang magpapaganda nito, mga kapatid. Paano gaganda ito kung hindi mo aayusin ang puso mo sa harapan ng Diyos? Paano gaganda ito kung hindi yung bukal na nanggagaling sa Diyos na siyang pagpapala para sa bawat isa na naririto, para sa ikagaganda ng bawat isang naririto, ang hindi ang siyang dumadaloy sa puso natin. Amen. Ang Diyos hindi nagbibiro. Gagawin at gagawin ng Diyos ang kanyang pangako. Gawin din natin ang dapat nating gawin sa harapan ng Diyos. Ang ikakasira ng gawain ng Diyos, nasa atin na din. Ang ikakaganda ng gawain ng Diyos, nasa atin na rin. Ang kinakailangan lang natin tanawin sa panahon pong ito bilang tinawag ng Diyos, ang ginagawa ko ba sa gawain ng Diyos nakapagpapaganda o nakakasira? Para makita natin sinasabi kanina ni Father, sino ang tunay na mapalad sa harapan ng Diyos. At mailagay natin doon ang ating sarili. Amen. Dahil merong Diyos na mabuti,
na laging handa gawin ang mabuti para po sa atin. Nakikilala kung ang banal na espiritu na to ang siyang dumadaloy sa puso po natin ngayon. Ang siyang bukal meron sa puso po natin. Nakikilala mo pa ba ang tinig ng banal na espiritu? Nakikilala mo pa ba? Ba't hindi mo gawin yung pinapagawa niya? Mahirap ba minsan yung pinapagawa niya? Magkaisa kayo. Walang sumigaw, hindi. Amen? Ang tanong lang naman, yung pinapagawa ng banal na espiritu, mahirap bang gawin yung pinapagawa niya na magkaisa kayo? Walang sumagot na hindi. Amen? Ibig sabihin, ayaw natin gawin ang ipinagagawa niya. Ayaw natin kilanlin ang tinig niya sa puso natin. Amen. Ako, hindi ko naman hangad tumagal dito. Ang sa akin lang, hanggang kailan nais ng Diyos, ako naririto. Sana masabi ko yung gusto niyang ipasabi sa inyo. Maiparating ko yung mensaheng nais niyang iparating sa atin. Dahil yun ang mensahe. Pag kay Lord nang galing iyon, yun ang makakabuti sa atin. Yun ang makakaganda sa gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. At itong sikapin natin, yung bukal na ito na ang sabi, kalayaan. Kalayaan. Kalayaan, nagpapalaya sa galit, meron sa puso ng tao. Nagpapalaya sa puso ng taong taglay ang kataasan ng loob. Ito ang kauhawan natin sa buhay po natin. Sinong nauuhaw sa paghahari ng banal na espiritu? Sinong nauuhaw? Lahat ng nauuhaw ay tumayo. Kung may kalayaan, uunlad, ang sabi ni Isaac. Kung sa isang lupain, ang sabi niya, dito tayo magkakaroon ng kalayaan, kung dito tayo mamumuhay ng payapa, kung dito tayo mamumuhay na nagmamahalan, ang sabi niya, dito tayo pauunlarin ng Diyos. Maganda ang plano ng Diyos sa atin sa pagkatawag niya sa gawain pong ito. Huwag lang natin sayangin yung napakagandang plano niya. Sabihin po natin, Ama naming nasa langit, bigyan mo ako ng bagong puso at bagong espiritu na handang sumunod sa bawat salita mo na ipinaparating sa akin. Salamat, Panginoon. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power.
We Lord. are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. For you're the living water. We are the living water. Never dry. Damhin niyo sa puso niyo ngayon. Drying fountain. Damhin niyo ang banal na Espiritu na sa puso niyo ngayon. Comforter and comfort. Damhin niyo po siya sa puso niyo ngayon. Will take complete control. Take complete control. For you're the living water. You're the living water. Never dry fountain. Never drying fountain. Comforter and counselor. Comforter and counselor. Damhin mo siya sa puso mo ngayon kung paano siya gumagabay sa iyo. Once again, you're the living water. Damhin mo kung paano kanya iniingatan sa bawat sandali sa lugar pong ito. Never dry fountain. Never drying fountain. You're our counselor. Tanawin mo kung paano siya kumikilos sa buhay mo. Tanawin mo kung anong kabutihang ginagawa niya sa iyo araw-araw. Kung paano kanya iniingatan. Welcome, Holy Spirit. Kung paano kanya binibigyan ng lakas. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Kung paano niya inaaliw ang puso mo sa mga hirap na nararanasan mo. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Tanawin mo yung mga paunti-unting pagbabagong ginagawa niya sa buhay mo We are in para lalo kang mapabuti. presence. Fill us with your power. Live inside of me. Inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Inside of me. Fill us with your power. Live inside of me. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Oh, purihin ka, Yahweh. Sambahin ka magpakailanman, O Diyos. Napakadakila mo, O Diyos, sa buhay namin. Kamangha-mangha, O Diyos, ang mga ginagawa mo sa buhay po namin, O Diyos. Maraming kabutihan ka, Lord, na tinuturo sa amin, Panginoong Jesus. Napakaraming kabutihan, Lord, araw-araw na itinuturo mo po sa amin. Dumadalangin kami, dakilang Diyos. Abutin mo ang puso namin, Panginoong Jesus. Abutin mo ang puso namin na minsan nagiging matigas. Ang puso namin na minsan, Panginoong Jesus, ayaw kilanlin ang kalooban mo, bagkus ang kalooban namin ang mas pinahahalagahan. Abutin mo ang kalalagayan ng puso po namin ito, Panginoong Jesus. Lord, dati Lord, pag sinabi mo Lord, magpakumbaba, ang sagot namin, yes Lord. Pag sinabi Lord ng salita mong dumating sa puso namin, Panginoong Jesus, makipagkasundo kami, mahalin namin ang aming kaaway, Lord, lagi naming sagot sa iyo, yes Lord. Nawa yung puso na yan, Panginoong Jesus, makita mo pa rin sa amin. Nawayan pa rin ang pusong taglay namin, Panginoon.
Panginoong Jesus, mahabag ka po sa amin. Mahabag kami, Panginoong Jesus. Tulungan mo po kami, Panginoong Jesus, na ang puso po namin ay umayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus. Huwag kang magsawa, Lord God, na katagpuin ng pagmamahal mo ang puso po namin. Nang ang puso na ito, Diyos, ay walang ibang maghari kundi ang pag-ibig mo. Panginoong Jesus, salamat. Dinala mo kami sa banal mong gawain. Dahil nais mo ang bawat isa sa amin ay makapagbigay ng karangalan sa iyo. Ang bawat isa po sa amin magiging kaluwalhatian mo, O Diyos. Dalangin ko, Panginoong Jesus, buklurin mo kami lahat ng pag-ibig mo, Lord, sa lugar na ito. Pag-isahin mo kami, Lord, ng iyong banal na Espiritu. Yahweh, huwag kang magsawa na abutin ang bawat isa po sa amin. Huwag kang magsawang katagpuin ang puso ng bawat isa po sa amin. Ang pagkatok mo nawa, O Diyos, sa pintuan ng puso namin araw-araw ay aming marinig, mapansin, ang tinig mo lagi nawa, Lord, ay makilala ng aming puso. Salamat, Panginoong Jesus, salamat. Alam po namin, Lord, dinala mo kami sa gawain mo dahil napakaganda ng nais mo para sa amin. Napakabuti, O Diyos, ng iyong hangarin para sa amin. Dinala mo kami sa gawain mong Panginoong Jesus para smitan ng gawain mong ito. Ang aming mga dalangin ay iyong mapakinggan. Kaya Ama, dalangin namin, huwag mong bitawan ang puso po namin. Huwag mong bitawan, Lord. Ikaw ang patuloy nawa magmamay-ari ng puso po namin, Panginoong Jesus. Salamat, dakilang El Shaddai, salamat po. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga paalaala. Lord, alam namin, kung hindi mo kami mahal, hindi mo paalalahanan ang bawat isa sa amin. Hindi mo ipaparating sa amin ang mga mensaheng ito, Diyos. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong mga salitang kumakatagpo sa puso po namin. Dakilang Diyos, patuloy mo kaming baluti ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. At inihiling namin ang banal mong Espiritu ang patuloy na pumuno ng buhay po namin. Ang kapangyarihan mo, Lord, ang siyang patuloy dumaloy sa bawat isa po sa amin. Nang anumang Panginoong gawa ng kadiliman ay mapagtagumpayan po namin. At ang buhay namin ay patuloy naming italaga para sa iyong kalooban, para sa iyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Taas natin ang lahat ng ating mga kahilingan sa Panginoon. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, salamat sa lugar na ito na pinagdalhan mo sa amin upang kami magkatipon sama-sama na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo, Ama, ang management po sa lugar na ito, Panginoong Jesus. Ang mga namamahala sa lugar na ito, Ama, ay inyong pagpalain. Pagkalob sa kanila, O Diyos, ang lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan, Panginoong Jesus. Ang lahat, Panginoon, sa paligid na ito, Panginoon, na inaabot ng tinig na ito, Diyos. Nawa, Panginoon, maging pagpapala, O Diyos, sa buhay nila ang mga tinig, ang ingay na naririnig sa lugar na ito, Lord. Magiging daan ito, Lord God, upang ang pag-ibig mo'y makarating sa puso po nila, O Diyos. Ang paghahari mo, Diyos, ay makamtan po nila, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoong Jesus. Pagpalain mo ang lahat ng kahilingang itinataas ngayon, Ama, sa iyong banal na harapan. At sa pangalan ng Panginoong Jesus, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos. Ama, dalangin namin, ipagkalob mo ang lahat na to't ito'y amin na pong inaangkin at pinasasalamatan.
Patuloy mo ang lahat, Ama, sa lugar nito, ang lahat ng OFW, Ama, dito sa Hong Kong. Biyayaan ng magandang kalusugan at kalakasan, dakilang Diyos. At patuloy, Amang, pagpalain at lukuban ng iyong malabay na pakpak, dakilang El Shaddai, ang lugar ng Hong Kong, dakilang Diyos, bilang pag-iingat mo sa amin sa lugar na ito. Salamat, O Diyos, sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa lahat ng kabutihang ginagawa mo at patuloy gagawin sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pasalamatan natin at papurihan ang ating dakilang El Shaddai at patuloy po kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin.